Pinagsosorry na Malacanang ang aktor Hollywood o Hollywood actor na si Taylor Kitsch. Kamakailan kasi ikinwento nitong si Kitsch sa isang programa sa telebisyon sa Amerika ang kanya umanong hindi magandang karanasan sa paliparan o airport dito sa Pilipinas. Pero lumalabas na hindi naman pala yung nangyari dito sa ating bansa. Nakatutok si Steve Dailisan. Kung tutuusin, nag-uumpisa ng sumikat sa Hollywood ang Canadian actor na si Taylor Kitsch, isang dating model, bumida na noon sa iba't ibang TV series sa Amerika. Ngayon, siya ang bida sa pelikulang John Carter, kung saan ginampanan niya ang title character, isang lalaki na punta sa Mars at nagkaroon ng superhuman powers. Bibida rin si Kitsch bilang Gambit sa upcoming X-Men movie. Pero tila hindi sa kanyang mga pelikula nakilala ng mga Pinoy si Kitsch, kundi sa kanyang kontrobersyal na pahayag sa isang sikat na TV show sa Amerika. Sa kanyang panayam kasi sa The Late Show with David Letterman, sinabi niyang dismayado raw siya sa kanyang karanasan sa paliparan ng Pilipinas. Sa panayam, sinabi ni Kitsch na pinahirapan daw siya ng isang customs officer. Pinuna rin daw ang kawalan ng espasyo sa kanyang passport para matatakan. Bukod sa hindi raw gumagana ang computer, pinag-interesan pa raw ang kanyang cellphone. Umani ng samot-saring reaksyon ang panayam lalo na sa ating mga kababayan. Hindi raw kasi sa Pilipinas nangyari ang insidente kundi sa airport sa Bali, Indonesia, kung saan sinut ang kanyang pelikula. Kaya agad nagsagawa ng investigasyon ng Bureau of Immigration at Bureau of Customs. Pero lumalabas, hindi raw pumasok sa bansa si Kitsch. Wala rin daw itong customs declaration. Malayo rin daw ang pagkakalarawan ni Kitsch sa airport na tinutukoy nito sa interview na merong electric fan sa customs area. Meron din daw naninigarilyo na ipinagbabawal naman sa ating mga paliparan. We have verified na walang entry or arrival or departure or travel for that matter sa Pilipinas. Patuloy pa rin namin sinecheck kung talagang nangyari itong insidente na to. Yung function na kanyang ikinwento ay function ng immigration yun. Yung magtatak sa passport. Yung mag-deny ng entry into the country. Gawa ng immigration yan. So, dun pa lang, medyo may error din siya. Sa isang text message, sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na malaking pagkakamali raw ang pahayag ng Hollywood actor. Nalagay raw sa kahihiyan ng bansa. Kaya naman panawagan ng Malacanang, mag-sorry ang aktor sa publiko. Ganito rin ang saloobin ni DOTC Secretary Mar Rojas. Maganda kung mag-apologize or mag-clarify. Obvious naman that mistaken yung kanilang pag-identify na Philippine Airport. Hindi naman daw kailangang ideklarang persona non grata si Kitsch, pero susulatan daw siya ng Bureau of Immigration para pagpaliwanagin at hinga ng konkretong detalye kaugnay sa kanyang hindi naging magandang karanasan sa isang paliparan. Lalamanin din daw ng sulat ang formal na paghingi ng pamahalaan ng public apology mula sa Hollywood actor. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok sa sunog kagabi sa Barangay Ibayo, Tipa sa lungsod ng Taguig. Kinailangan pang dumaan sa bubong ang mga bumbero dahil sa sobrang sikip ng kalye. Nakatutok si Jay Sabale. Nasa 15 bahay na yari sa light materials ang mabilis na natupok. Habang ang iba, inililikas sa kanilang mga gamit. Ang iba naman, pilit isinasalba ang kanilang bahay na madilaan ng apoy. Itong bahay namin para hindi po pumasok dito yung apoy, hindi siya kainin ng apoy dito. Anong ginagawa nyo? Bali, binasa namin yun ng tubig lahat itong kapaligiran namin ng bahay. Dahil sa mga basang yero, nadulas tuloy ang bumberong ito. Andito tayo ngayon sa bubungan ng isang bahay kung saan nakapwesto yung mga bumbero, kung saan nasusunog yung mga bahay sa ibaba dito sa J. Herrera Street, Barangay Ibayo, Tipas, Taguig City. Ang mga fire truck sa kalayuan na pumarada dahil sa sikip ng daan. Pinagdugtong-dugtong ng mga bumbero ang kanilang mga hose upang maabot ang nasusunog na lugar. Tinitira natin yung iba pa kasi hindi tayo makapenetrate dito tayo sa bubungan dahil hindi tayo makapenetrate sa loob. Kaya nagsampa kami ng hose dito sa mga bubungan. Pati kakulangan ng tubig, problema rin. Kaya ang mga residente, balde-balde magbuhos ng tubig sa mga fire truck. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Pinaniniwalaan ding napabaya ang kandila ang naging sanhi ng apoy. Ngunit, iimbestigahan pa rin ito. Tinatayang mahigit 1 milyong piso ang halaga ng natupok ng apoy. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Jay Sabale, naka-alerto, 24. Simula nang pumasok ang taong ito, 7 beses nang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero hindi pa tapos ang paghihirap ng mga motorista dahil
Isa na namang dagdag presyo ng mga produktong petrolyo ang nakaamba ngayong linggong ito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Naglalaro na sa 53 hanggang 60 pesos ang presyo ng unleaded gasoline. Ang full tank ng isang pangkaraniwang kotse, bago pumasok ang taon, 1,900 pesos lang. Ngayon, 2,125 pesos na. Mas mahal ng mahigit 200 pesos. Kaya mabigat na raw talaga sa bulsa. 1,000 lang talaga. Saan ako napupunta yung ibang dapat sana pang gasolina? Pangkain, pang merienda. Ang diesel nasa 45 hanggang 49 pesos naman kada litro. Ang 3 pisong iminahal nito, katumbas ng 180 pesos na dagdag kada full tank. Kaya ang mga driver ng jeep tulad ni Ray, nag-overtime na lang sa pamamasada. Nagtsatsaga kami sa 2 litro, minsan 4 na litro, pinakamarami na. Ngayong linggo, isa na namang dagdag singil ang nakaamba. Mahigit 50 sentimos sa gasolina at 20 sentimos naman sa diesel. Patuloy pa rin kasi ang tensyon sa Middle East at Africa, kung saan kadalasang nagmumula ang langis. Dumadami yung area na magulo, pati sa Middle East saka sa Africa. Yung fear factor, tumataas. Starting tomorrow, pwede nang mag-load or reload ng 1,200 yung mga PUJs na ang plaka ay ending in 1. Sa kabila ng lingguhang dagdag singal sa petrolyo, ayon sa Department of Trade and Industry, hindi raw dapat sumipa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero dahil binabiyahe ang mga produkto bago makarating sa mga pamilihan, maaari raw na mayroong bahagyang paggalaw sa presyo. Ang tindang gulay ni Baby mula pa sa malalayong probinsya tulad ng Baguio. Sa mahal ng gasto sa pagbiyahe nito, kailangan daw talagang ipasa ang dagdag singil sa petrolyo kahit pa sa mga suki. Katulad ng repolyo, dati ang benta, ang puhunan lang namin ay 20, ngayon ay 25 ang puhunan. Hindi malulugi naman kami kung hindi rin kami magtataas. Pero ang mga bilihin naman sa mga grocery at supermarket, hindi pa raw apektado ng lumulobong presyo ng petrolyo. Pag malaki ang volume ng delivery, spread out ang cost, even ng increases in the price of gasoline. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nahaharap na naman sa kontrobersya ang Philippine Ascals. 2 kasing miyembro nito ang nireklamo ng sexual harassment ng dating presidente ng Philippine Olympic Committee at anak ni dating Pangulong Fidel Ramos na si Cristina Ramos. Ang team manager ng Ascals, nagsorry na kay Ramos, pero si Ramos nanindigang hindi palalampasin ang naturang insidente. Nakatutok si Arnold Cromwell. Sa programang Unang Hirit, dinetalye ni Ramos ang kanyang naging papel bilang match commissioner noong laban ng Ascals sa Rizal Memorial Stadium kontra Malaysia noong 1 linggo. Ang match commissioner kasi, kailangan pumasok sa changing room, i-check yung accreditation ng mga players, kung talaga yung, ayan ang player, yung hindi ba nagkapalit ng yung number nila. Ng number, tama nga yung uniform, yung walang dayaan. Ngunit pagpasok ni Ramos kasamang isang referee at liaison sa dugout, napansin daw nilang maingay ang mga miyembro ng koponan. Nung nag-uumpisa na yung team check, yung tinatawag ko na isa yung mga players. Ako naman, diretso yung pag-ano ko naman sa mga players, tumabi si Mr. Lexton Moy sa kanan ko, lumapit sa akin. Hindi ko naman siya pinapansin dahil hindi niya naman, hindi ko pa naman siya tinatawag. Hindi niya turn. Oo, hindi niya turn, ang talagang binibigyan ko ng pansin, yung nasa harap kong player, yung tinawag ko. Oo. Tumabi sa akin sa kanan, tapos biglang sinabi na malakas, must be a B cup. Nagtawanan yung mga players, namin lahat yan. Napansin din daw ni Ramos na hindi handa para sa team check ang player na si Guirado. Si Mr. Guirado naman, pag-check ko, naka-underwear lang, naka-briefs. At tinitingnan ko yung ID niya. And medyo matangkad siya Nakasuot sa kanya yung ID niya? Hindi, yung binigay lang. Pero medyo matangkad yung lalaki. Ako naman, maliit din ako. At ang tingin ko naman, siyempre, pag mag-check ka ng ID, pababa ang tingin mo. Hindi ka naman titingin ng pataas, di ba? Kaya yung mapapansin mo din, di ba, kung anong sinuot niya. Ganon. At hindi lang yon, nagtatawanan
So, yeah, sa akin okay may lang. dahilan siya na hubad siya. Oo. Hindi lang yun. Nabastusan ka na doon. May malice. Tapos sinasabi ko... Gid ni Ramos, ang team check na kanyang sinagawa ay isang formal procedure na hindi dapat bastusin. Nung nandun ako sa loob, nagtatawanan yung mga players. Ano? At yung sinabi ni Ginoong Moy, wala namang kinalaman doon sa ginagawa namin sa loob. Ano? Walang relevance. It was an irreverent and irrelevant statement. Ayon naman kay Philippine Football Federation Secretary General Attorney Roland Tulay, nasa disciplinary committee na raw ng Federation ang reklamo ni Cristina. Sa puntong ito ng interview, mangilid-ngilid ang luha ni Ramos. Immediately after, as following protocols, what we did was to refer the complaint to our disciplinary committee, which is headed by Attorney Eric Ingles. As we speak, he already gave instructions to the Secretariat. Ayon kay Atty. Tulay, may karampatang parusa ang sino mang mapapatunayang lumabag sa regulasyon ng komite. Nasa Nepal ngayon ang Ascals bilang pag-anda sa AFC Challenge Cup. Pero sa isang pahayag, tiniyak ni Ascals team manager Dan Palami na handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Sa ngalan ng buong team, humingi rin siya ng paumanhin kay Ramos. Darindigan naman si Cristina dahil hindi niya palalampasin ang incident. Usap kami ni Mr. Palami sa Philippine Football Federation office. Sinabi niya na nga, nagpapaumanhin siya on behalf of the players and on the team. Tinanggap ko on principle. Ngunit sinaad ko na it doesn't vindicate the players or it doesn't absolve them from the crime. No, quote unquote. There is also a law. Ako naman Arnold Glavio, nakatutok 24 oras.